Mga demonyo kayo. Pakawalan niyo ako dito. Diyos ko, totoo po ba ito? Sana panaginip lang lahat ng ito. Papaanong may nabubuhay pang ganito sa modernong panahon? Imposible. Ligtas ka na, Rico. Tayo na't umuwi. Labis nang nag-aalala sa'yo ang iyong kapatid. Ang kwentong mapapakinggan ninyo sa araw na ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ng magkapatid na si Rico at Miguel. Nangyari ito taong 2004 sa lugar ng Roxas, Oriental Mindoro. Sa panahong ito ay dayo ang magkapatid sa probinsya. Napilitan silang lumipat at iniwan ang Cavite dahil naman sa isang trahedya. Nasunog kasi ang kanilang bahay at kasamang natupok ang kanilang mga magulang. 25 anyos si Rico at 20 anyos naman itong si Miguel. Tanging naisip ni Rico ay pumunta ng Mindoro dahil yun lang ang alam niya na kahit papaano ay meron silang maliit na pag-aari. Kuya Rico, sigurado ka na ba sa lugar na to? Mukhang weird at napakalayo sa pinagmulan natin. Ano ka ba, Miguel? Itong bahay ni Lolo ang meron lang tayo. Tsaka atin naman ang bahay at lupa, kaya wala na tayong aalalahanin pa. Bakit ba kasi dito napili nila Lolo at Lola magtayo ng bahay? Pwede naman sa syudad. Hoy Miguel, huwag kang ang reklamador. Pagtulungan na lang natin linisin ang pinamana sa atin ni Lolo, imbis na panayreklamo ka dyan. Siya nga pala, sa susunod na taong ka na lang mag-aral. Kailangan ko pa mag-ipon. Itutuloy ko na lang dito ang pagtitinda ng agbobot. Mukha naman walang gaanong kakompetensya akong nakita sa bayan. Ano pong gagawin ko dito, Kuya Rico? Huwag mong sabing maiiwan ako sa bahay sa tuwing aalis ka. O sige, salitan tayo sa pagtitinda kung gusto mo. Ayoko po, Kuya Rico. Alam mo naman na ayaw kong magtinda. Alam mo, kahit kailan ka talaga napaka-arte mo. Nasunugan na tayo at lahat-lahat na ng kamalasan ganyan ka pa din. Hoy Miguel, tigilan mo ako ha. Wala na sina mama at papa. Wala na tayong maaasahan kundi ang mga sarili natin. At isa pa, hindi ka na bata. Ang laki-laki na ng katawan mo. Sana naman magkaroon ka na ng silbi. Oo na kuya, ako na dito sa bahay. Basta next year mag-aaral na ako ha. Oo, pero sa public school. At huwag ka nang kumontra. Laki sa hirap naman ang pamilya nila. Pero iba ang karanasan ni Miguel. Dahil kahit kailan, hindi nito naramdaman na mahirap sila. Sa katunayan niyan, hindi na tumuloy sa kolehiyo si Rico para lang mapagbigyan ng kapatid sa mamahaling paaralan. Sa maagang edad ay natuto si Rico na magbanat ng buto. Hanggang sa nangyari ang trahedyang nagpabago sa kanilang buhay. Kahit nasa tamang edad na si Miguel, ay sinikap pa rin ni Rico na hindi mahirapan ang bunsong kapatid. Nakatatak na sa kanyang pagkatao na obligasyon niya ito na bigyan ng maayos na edukasyon at buhay. Kahit pa ang kapalit ay ang sarili niyang kaligayahan. Napadpad sila sa isang liblib na baryo ng Roxas sa Mindoro. Ang kanilang tinirhan ay napakatahimik. Wala kang makitang malapit na kapitbahay. Napapaligiran din ng mga halaman at puno ang buong lugar. Pero may kuryente naman at ang pinagkukunan nila ng tubig ay ang maliit na sapa at sa bukal naman ang kanilang inumin. Ang bahay na minana nila sa kanilang lolo, kahit nagawa ito sa kahoy pero malaki at matibay naman. May dalawa itong palapag. Kung tutuusin, sobra-sobra ang laki nito para lang sa kanilang dalawa. Si Miguel ay pinili ang silid na nasa itaas na bahagi habang itong si Rico naman ay nasa ibaba. Isipin nyo na lang kabaryo,
ang mga luma at haunted house na napapanood natin. Ganyan na ganyan ang itsura ng bahay nila. Pero dahil sa laki sa syudad ang magkapatid, wala sa kanilang isipan ang mga bagay na kakaiba. Hindi na rin nila binigyang pansin pa ang bahay na yon kahit aminado sila na nakakatakot nga talaga kung tutuusin. Ang mahalaga ay sisimulan nila ang bagong buhay na kanilang tatahakin. Bandang 3:00 ng hapon, nainis si Miguel dahil naubusan na ng baterya ang kanyang radyo. Nasa kalagitnaan pa naman siya ng pakikinig ng drama. Kaya naman kinuha niya ang baterya upang ibilad sa araw. Dahil 3:00 na, naghanap ng lugar si Miguel na natatamaan pa ng araw. Napunta siya sa likod bahay at doon niya ipinatong sa mahabang upuang kahoy ang 2 baterya. Aalis na sana siya nang masipat niya ang isang lalaki na nakatalikod at nakaharap ito sa malaking puno ng akasya. May kalayuan din yon pero tiyak siya na lalaki ang nakita niya dahil sa hubog ng katawan. Pero may buhok ito na lagpas bewang ang haba. Kakaiba din ang kasuotan nito dahil parang damit ng mga ermitanyo at kulay kayumanggi. Nakatingin lang si Miguel hanggang sa lumakad ang lalaki at laking gulat na lamang niya dahil nang hindi niya na ito nakitang lumagpas pa ng puno. Para bang pumasok ito mismo sa katawan ng puno. Naidilat pa niya ang mga mata sa gulat pero alam niya na sigurado siya sa kanyang nakita. Dahil sa takot ay pumanhik na lamang siya ng bahay. Umakyat siya sa itaas at tiningnan mula sa bintana ang puno ng akasya. Ito ang unang beses na nakasaksi ng ganoon itong si Miguel. Pumatak na ang 5:00 ng hapon. Habang nagsasaing siya sa may kusina, ay panay siya sa sulyap sa puno. Hanggang sa dumating na ang kanyang kapatid. Iniabot nito ang dalang isda upang ipaprito. At sa oras ng kanilang hapunan, ay dito na ibinahagi ni Miguel ang kanyang nakita. Oy Miguel, tigilan mo ako. Alam ko na yan. Kaya mo sinasabi yan dahil ayaw mo sa lugar at para umalis tayo dito. At sa tingin mo ba ay bibilhin ko yung kalokohan mo? Kung gagawa ka na lang ng dahilan, yan pa talaga. Pero totoo po ang sinasabi ko, kuya. Sa itsura ba naman ng lugar na to, hindi naman yata imposible ang mga ganyang bagay. O ano yon? Laman lupa, duwende, engkanto. Mas mabuti pa sumama ka na sa akin bukas sa bayan. Baka sa susunod niyan ay taga-ibang planeta na ang makikita mo na lumalapag dyan sa talahiban. Wala na ngang nagawa itong si Miguel, kundi ang tumahimik. Kilala niya ang kapatid at hindi ito naniniwala sa multo o sa mga bagay na katulad nito. Para kay Rico, ang paghahanap buhay ng marangal at hindi man lamang sa kapwa ang pinakamahalaga. Kinabukasan ay hindi pa rin tuluyang nawala ang takot ni Miguel sa misteryo ng kahapon. Sa muli ay nagpaiwan lang siya sa bahay. Iniwasan na lamang niya ang magpunta sa likod nito. Sa umaga naman ay nagwawali siya sa bakuran at sa pag-alis ng kanyang kapatid ay umalis din siya ng bahay upang maligo sa may sapa. Pagsapit ng hapon ay doon na siya sa balkonahe. Nakatambay habang nakikinig ng drama sa kanyang radyo. Nang masipat naman niya ang matandang babae na naglalakad at huminto ito sa tapat ng kanilang bahay. Ginalugad ng tingin nito ang kabuuan ng kanilang bahay. Na tila ba walang pakialam na may nanonood sa kanya na may-ari. Napakunot ang noo ni Miguel dahil naman sa inasta nito. Magalang naman siyang nagtanong kung may kailangan ba ito. Subalit bahagyang
Tumingin lang sa kanya ito at umalis na rin agad. Makalipas ang 3 araw, sa parehong oras ay laging naroon ang matanda. Hindi na nagugustuhan ni Miguel dahil kahit tumataas na ang timbre ng kanyang boses sa matanda, ay hindi pa rin siya pinapansin nito. Pagka-uwi naman ng kanyang kapatid, ay dito niya na ito sinabi. Alam mo ba Kuya Rico, na may matanda na laging humihinto dyan sa may tapat at tinitignan ng kabuuan ng bahay natin. 3 araw na niyang ginagawa yan. At kahit ano ang sabihin ko, ay para bang hindi niya ako naririnig. Baka naman bingi yung matanda, Miguel. Hindi kasi tumitingin naman siya sa akin. Wala lang, weird lang talaga. Tsaka yung mukha niya parang hukluba na ewan ko ba? Yan nga ba ang sinasabi ko sa'yo? Hindi ka kasi lumalabas kaya kung ano-ano yung napapansin mo. Wala bang kasamang taga-ibang planeta ang matanda? Kuya Rico naman ewan ko sa'yo. Sinasabi ko lang naman ang mga napapansin ko Tsaka na nga natin pag-usapan yan. Pero tamang-tama sumama ka na lang sa akin bukas. Dahil bibili ako ng supply walang maiiwan sa tindahan. Kuya naman, alam mo naman ayokong magtinda Naku naman Miguel, tinutulungan na nga kita upang mawala na yung mga hinala mo sa mga tao sa paligid. Noong una may lalaki, tapos ngayon matanda. Ano naman kaya sa susunod? Napagtanto nga ni Miguel na baka bunga lang ng kabagutan ang mga nakikita kaya sumama na siya sa kapatid kinabukasan. Umalis din ang kanyang kapatid upang mamili ng supply. Habang mag-isa siya sa maliit na tindahan, ay nakita niya na hindi naman pala ganoon kasama ang bayan. Sadyang liblib lang talaga ang kanilang baryo pero sa bayan, halos wala naman palang pinagkaiba sa pinanggalingan. Tila nagugustuhan na rin ni Miguel ang pagtitinda lalo pat kalimitan sa bumibili ay mga dalaga. Pagsapit ng gabi, habang naghahapunan ay napag-usapan nila ang buong araw sa bayan. Naging masaya ang kwentuhan ng dalawa. Tila nawala na ang kakaibang karanasan ni Miguel sa kanyang isipan. Hanggang sa sandaling naguhugas na siya ng pinggan. Pasingot-singot siya sa hangin dahil sa napakabahong amoy ang bumalot sa paligid. Parang pinaghalong patay na daga at nabubulok na laman ang umaalingasaw. Kukuha sana ng panyo sa kwarto itong si Miguel nang makita niya ang kapatid na lumabas ng kwarto habang nagtatakip ng ilong. Ang oras ng pahinga ay nauwi sa paghahanap kung saan nanggagaling ang masamang amoy. Hanggang sa lumabas na sila ng bahay at may dalang flashlight sa paghahanap ng patay na daga. Nalibot na nila ang buong bahay pero wala talaga silang nakitang patay na daga. Pero ang amoy ay hindi talaga matukoy kung saan nagmumula. Bumalik na lang sila sa loob at doon sa may sala umupo habang itinatapat sa kanila ang bentilador. Sa paraang iyon, kahit papaano ay nababawasan ang mabahong amoy. Halata na sa kanila ang pagkairita hanggang sa may narinig silang napakatalas na isang sigaw. Animoy sigaw na nakakaramdam ng matinding pananakit. Agad naman silang lumabas ng bahay at inilawan ng flashlight ang mga puno sa labas. May isang bahagi na bakas ng paggalaw ang kanilang nakita pero wala namang tao. Ang sigaw na kanilang narinig ay nagmula sa isang babaeng matanda, ngunit sobrang garalgal nito. Nang wala silang makita at nawala na rin ang amoy, ay pumasok na sila sa kani-kanilang kwarto. Habang nasa ikalawang palapag na itong si Miguel, ay binuksan niya ng konti ang bintana at muling inilawan ang labas at nahagip ng flashlight ang isang figura
ng isang lalaking nakatayo. Agad din naman niyang ibinalik sa direksyon at itinutok ang ilaw. Ngunit wala na roon ang figura. Doon na kinilabutan itong si Miguel. Agad niyang isinara ang bintana at pumasok na ng kwarto. Kinabukasan sa tindahan ay naging matumal ang benta. Dahil upang mabagot itong si Miguel, nag-abiso siya sa kanyang kuya na pagkatapos ng tanghali ay uuwi na lang siya at matutulog. Bandang alauna ay nasa baryo na itong si Miguel. Bumili muna siya ng palamig sa tindahan at tahimik niyang iniinom yun habang naririnig niya ang usapan ng mga aling nasa paligid nito. Ayon sa mga ito, nagpakita na naman daw ang binatang anak ng engkanto at ang ibig sabihin daw nito ay isang signos na may mangyaring kababalaghan na naman. Nang umalis na ang mga ali ay kinausap ni Miguel ang tindero na halatang naririnig din ang usapan nila. Mang Temyong, totoo po ba yung pinagchichismisan ng mga chismosa dito kanina? Sa lahat ng pinagchichismisan nilang narinig ko na, yun lang yata ang totoo. Alam mo, Miguel, di ba apo ka ni Victor? Isang dalaga ang unang nakakita sa anak ng engkanto. Matagal na panahon na iyon. Medyo bata-bata pa ako. Noong una ay walang naniniwala sa dalaga. Hanggang sa dumating ang isang salot na sakit sa taga-baryo. Marami ang nasawi dahil para tong lason na unti-unting pumapas lang. Simula noong kapag may nakakapagsabing may nakakakita sa binatang iyon, ay talagang may nangyayaring trahedya. Hindi unos o bagyo, kundi isang pangyayari na hindi maipaliwanag. Hindi maipaliwanag? Tulad naman po ng ano? Tulad na lang ng may natatagpo ang bangkay, nagkakasakit bigla at mga nawawalang tao. Lahat iyon ay iniuugnay sa anak ng engkanto. Kaya dito sa baryo, labis na kinatatakutan ang sinasabing anak daw ng engkanto. Ikaw po ba, Mang Temyong? Naniniwala po ba kayo sa sinasabing anak ng engkanto? Alam mo, Miguel, ang mundo ay puno ng hiwaga. Hindi ko man nakita ang engkantong iyan, pero naniniwala ako dahil hindi lang naman tayo ang naninirahan sa mundong ito. Hindi na rin nagtagal pa si Miguel at nagpaalam na ito sa matanda. Habang naglalakad pa uwi, namutawi naman sa kanyang sarili ang takot. Habang nakikipag-usap kasi siya sa matanda, nasa isip naman niya ang binatang lalaki na nakita niya na nasa paligid lang ng kanilang bahay. At posible din na may iba pang nakakita base na rin sa pinag-uusapan ng mga ali nang matanaw niya na ang kanilang bahay. Sa hindi may paliwanag na dahilan ay bigla siyang kinilabutan nang makita ang kabuuan ng pamamahay. Natigilan siya at nagdesisyon na lamang na bumalik sa bayan. Oh, Miguel, akala ko ba ay matutulog ka? Bakit ka bumalik? Kasi po kuya, may nalaman ako tungkol sa kwento sa ating baryo. May anak na engkanto daw na gumagala at nagdudulot daw iyon ng trahedya. Naalala mo noong naikwento ko sa'yo na may nakita akong binata na biglang nawala sa puno ng akasya. Oh Miguel, ano na naman ba ito? Ngayon engkanto naman. Ewan ko sa'yong bata ka. Hindi kuya, makinig ka muna. Di ba noong nakaraan, may narinig tayong malakas na sigaw. Alam mo ba noong umakyat na ako sa taas, inilawan ko ang labas at nahagip ko ang binata. Pero nawala din kaagad. Di ba babae yung sumigaw? Tapos lalaki ang nakita mo? Ay nako Miguel, mas mabuting bantayan mo muna ang tindahan at iidlip lang ako. Tsaka pwede ba, tigilan mo na yung mga walang kwentang kwento mo. Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Tulad ng dati, wala na namang nagawa itong si Miguel.
Sadyang wala sa bokabularyo ng kanyang kapatid ang mga ganitong bagay. Samantala, habang dama ni Miguel ang alingasaw ng init sa paligid, ay naganap naman siya ng pamaypay at nakita niya sa tapat ng tindahan na may nagbebenta ng pamaypay. Kaya naman lumapit siya upang bumili. Pabalik na siya sa kanilang pwesto nang makita niya ang babaeng matanda na nakatayo na sa tapat ng kanilang tindahan. Bago pa siya makalapit ng gusto, ay tinawag niya na ang matanda. At nang lumingon ito sa kanya, nakita ni Miguel ang nanlilisik nitong mga mata at sa isang iglap, naaninag niya ang pangalawang imahe ng matanda. Napakalayo nito sa itsura dahil ang nakita niya ay isang halimaw na hindi mo mailalarawan. Napaatras naman siya sa gulat ngunit naging normal din naman agad ang itsura ng matanda. Naglakad na rin papalayo ito at dali-dali naman niyang ginising ang kapatid. Pero bulyaw lang ang inabot niya dahil wala namang nakitang matanda itong si Rico. Dahil sa pagkairita ay iniwan ni Rico itong si Miguel upang magpahinga sa ibang lugar. Pagsapit ng alas 4 ng hapon ay inutusan ni Rico ang kapatid na bumili ng ulam sa palengke. Sa dulo ng pamilihan ay nakita niyang muli ang mga ale. Pasimple siyang lumapit at kunwaring namimili ng gulay. Pero nakikinig siya sa pinag-uusapan ng mga ito. Ayon sa mga nag-uusap, may nakakita daw sa anak ng engkanto sa may kakawyan. Malapit daw sa bahay ni Tandang Pakundo. Nagulat itong si Miguel dahil si Tandang Pakundo ay ang namayapa niyang lolo. Hindi niya na tinuloy ang pakikinig at bumalik na siya agad sa tindahan. Nagtaka naman si Rico kung bakit balisa ang kapatid. Nang tanungin niya ito, ay hindi naman sumagot. Bagkus, nagwika ito na magligpit na sila upang makauwi na. Oras na ng pahinga. Nasa kani-kanilang silid na ang magkapatid. Pero gising na gising pa ang diwa ni Miguel. Hindi naman mawala sa isipan niya ang narinig sa palengke. Kahit anong pagtanggi pa niya, ramdam niya talaga na may kaugnayan ang binatang nakikita niya at doon sa kwento ng baryo. Bumangon siya upang sabihin sa kapatid pero baka pagalitan na naman siya. Muli siyang humiga at nagtakip na lang ng unan sa muka hanggang sa marinig niya na may parang dumapong malaking ibon sa may bubungan nila. Napatingala siya kaagad sa kisame dahil sobrang laki naman yata ng ibon na yon. Nung una ay hinayaan lamang niya hanggang sa makarinig na siya ng may hinang yapak sa bubong. Animoy may taong napakaingat na naglalakad sa taas. Dito na siya bumangon at pinakiramdaman ang bubong. Sa muli ay narinig na naman niya ang mga yapak. Dito na siya kinabahan dahil baka sinasalakay na sila ng akyat bahay. Maraha naman siyang lumabas ng silid at bumaba. Kinuha niya ang bara de cabra sa kusina. Tumingin siya sa pinto ng kapatid pero hindi na lang niya ito ginising dahil baka wala namang makita ang kapatid. Kaya mas pinili niya na harapin mag-isa ang magnanakaw. Pagbalik niya sa taas ay marahan siyang humakbang habang nakatitig sa kisame. Wala na ang mga yapak hanggang sa umabot siya sa bintana. Parang may kaluskos siyang narinig kaya idinikit niya ang tenga sa dingding hanggang sa narinig niya ang langit-ngit ng matalas na bagay na gumuhit sa dingding nila. Napaka-imposible nun, kabaryo, dahil walang matutungtungan kung sino mang tao ang naroon sa labas. At dito muling umaalingasaw ang napakabahong amoy sa buong paligid. Nagpatuloy pa ang langit-ngit sa dingding, kaya naman dahan-dahan niyang binuksan ang bintana
At sa kanyang pagsilip sa gilid ng bahay ay nakita niya ang isang nilalang na nakasabit mismo sa dingding. Mahahalin tulad ito sa isang paniki ngunit kasinlaki ito ng tao. Bigla itong lumingon sa kanya at bumuka ang bibig kasabay ang nakakakilabot na angil. Mabilis niyang isinara ang bintana at tumakbong nagsisisigaw pababa. Kinalampag niya ng gusto ang pintuan ni Rico hanggang sa magising na ito. Nauutal at pawisan sa takot itong si Miguel na ibinahagi sa kapatid ang nilalang na nasa itaas ng bahay. Hindi naman nagdalawang isip si Rico dahil na rin sa itsura ng kapatid. Agad siyang lumabas ng bahay at pagtingala niya sa taas ay naroon na sa bubong ang nilalang. Nakadipa ito at handa ng umatake. Dito natigilan si Rico sa nakita niya pati na rin si Miguel hanggang sa pumorma na ngang umatake ang nilalang at bumulusok na ito pababa nang biglang may isa pang nilalang na mabilis bumangga dito mula sa gilid. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa lupa at sa unang pagkakataon nasaksihan ng magkapatid ang isang labanan na kahit sa panaginip ay hindi akalaing matutunghayan. Hinila ni Miguel ang kapatid papuntang balkonahe. Dahil sa mga bumbilyang ilaw sa labas ay kitang-kita nila ang pangyayari. Nahawi ang mga halaman sa bakuran at dito nasilayan ni Miguel ang binatang lalaki na nakikipaglaban sa halimaw na yon. Tumagal din ng ilang minuto ang labanan hanggang sa binunot ng lalaki ang lalamunan ng kalaban at tuluyan itong bumagsak sa lupa. Dumakot ng lupa ang lalaki at ibinudbud sa katawan ng halimaw at sa unti-unti ay naging alikabok ito at tuluyang naglaho. Lumingon sa kanila ang nilalang at ngumiti. Nagkatinginan ang magkapatid. Tila ba hindi nila alam kung tatakbo ba o pawang mananatili hanggang sa nagwika ang lalaki ng, Ako si Salang. Sa palagay ko ay alam na ninyo ang kwentong kumakalat sa baryo tungkol sa akin. Oo, totoong anak ako ng engkanto. Pero hindi ako ang dahilan ng mga misteryong nangyayari sa lugar na ito. Ako ang siyang lumilipol sa mga kagaya nitong aswang na umaatake sa inyo. Aswang yun? Talaga ba? Oo, yan ang aswang na kung tawagin ay Tiktik. Ito din ang narito noong nakaraang gabi. Nakatakas lang siya at ngayon bumalik. Salang, bali ikaw talaga yung nailawan ko noon. O ano, Kuya Rico? Di ba sabi ko sa'yo, may nakita akong lalaki? Siya yon, Kuya. Siya nga pala, Salang. Ikaw din ba yung nasa puno ng akasya? Tumango naman ang lalaki at nagpaalam na rin ito. Habang si Rico ay tulala pa rin at hindi makapaniwala sa mga nakita. Samantala, nasa loob na ang magkapatid. Sumilip muna si Miguel sa bintana bago naman ito tuluyang umupo sa tapat ni Rico. Doon na pagtanto ni Rico na totoo pala lahat ng sinasabi ng kanyang kapatid. Hanggang sa nagpasya itong umalis na sa lugar. Ang kanyang pag-iipon sa pag-aaral sana ng kanyang kapatid ay gagamitin na lamang niya ito para sa pagbabalik nila sa Cavite. Malungkot man, pero nagmungkahin lang si Miguel na tutulong sa kapatid. Hindi nagugustuhan ni Rico ang nangyari, kaya mas maigi pang bumalik na lamang sila sa dating lugar upang magsimulang muli kahit pa mahirapan siya kaysa isugal ang kanyang buhay maging ang kapatid niya sa kakaibang nilalang na yon. Pero aabutin pa ng ilang buwan dahil halos wala pang naipon si Rico dahil kakasimula pa lang naman nila sa Mindoro. Bagamat hindi nagugustuhan ni Rico ang presensya ng engkanto at ng aswang, ay iba naman ang naramdaman ni Miguel. Natatakot man siya pero naroroon ang kakaibang liksi
sa kanyang damdamin. Bukang bibig niya ang paghanga niya sa binatang si Salang dahil sa kakayahan nitong makipaglaban. At doon din niya napagtanto na mali pala ang iniisip ng mga taga-baryo. Hindi pala dapat katakutan ang anak ng engkanto. Gayunpaman, naging interesado siya sa uri ni Salang. Sumimangot naman ang kanyang kapatid at sinabihan siyang huwag magtiwala sa mga nilalang na hindi tao dahil baka may ibang binabalak yon sa kanya. Isang gabi, nagtataka si Rico dahil biglang nawala itong si Miguel. Hinanap niya ito sa buong bahay pero wala talaga. Hanggang sa dumating ito, bigla at ayon sa kanya, nakikipag-usap daw siya kay Salang. Ano ka ba, Miguel? Di ba pinagsabihan na kita na huwag kang makipag-ugnayan sa engkantong sa lalaking yon? Mabait po siya, Kuya Rico, at nangako po siya sa akin na poprotektahan niya tayo. Diyan lang pala siya nakatira sa punong akasya. At isa pa, di ba niligtas naman niya tayo? Wala akong pakialam, Miguel. Hindi siya kauri natin. Delikado ang maging malapit sa katulad niya. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa kanila, Kuya? Bakit parang may alam ka sa kanila? Hindi nga ako naniniwala noon. Pero base sa mga naririnig kong kwento, nakakatakot sila. Ayokong mapahamak ka, Miguel. Kahit anong paliwanag pa ni Miguel ay sarado na ang utak ng kanyang kapatid. Kaya tumahimik na lamang siya. Habang nasa silid, ay inalala ni Miguel ang kwento ni Salang. Ayon sa engkantong binata, siya ay kalahating tao. Ang kanyang ina ay isang tunay na tao habang ang kanyang ama ay isang hari. Ang puno ng akasya ay nagsisilbing pintuan patungo sa kanilang mundo. Dahil sa pagmamahal ng kanyang ama sa mga tao ay naatasan siya nito na pangalagaan ang mga ito laban sa lahat ng uri ng masasamang nilalang. Minsan isang araw, nasa bahay lang si Miguel nang magpakita sa kanya itong si Salang. Humingi naman ito ng permiso kung pwede bang pumasok sa loob ng bahay. Halos matawa naman si Miguel dahil napaka-formal ni Salang. Sa sala ng bahay ay pinagmasdan ng binata ang mga naglalakihang larawan. At doon ito napatitig sa larawan ng kanyang lola Lucilla. Hindi naman malaman ni Miguel kung anong pagkain o iinumin ang iaalok niya sa bisita. Ngumiti at nagwika naman ito na wag na siyang mag-abala. Mabagal na lumakad itong si Salang at nakasunod lang si Miguel sa kanya. May mga paghaplos pa ang binata sa mga lumang kagamitan sa bahay na para bang dati na itong nakapasok sa loob. Ayon sa binata, natutuwa lang daw siya kapag nakakakita ng mga antigong kagamitan. Maiba ako, Salang. Sa tingin mo, may aswang pa ba sa baryo? Baka may kasama pa yun at balikan kami dito ni Kuya. Oo, Miguel, meron pa. At talagang babalikan kayo ng mga kalahi nila. Pero huwag kayong mag-alala dahil protektado ko ang buong lugar na ito. Yung kwento ng mga tao na signos daw ang trahedya ang pagpapakita mo sa mga tao? Oo, totoo din yun. Ang pagpapakita ko ay pagbibigay babala sa mga tao. Pero hindi ko naman hawak ang kapalaran nila. Narito lamang ako upang magtanggol at labanan ang kasamaan. Ganun ba? Pero Salang, kung kalahating tao ka, sino ang nanay mo? Bahagya namang yumuko itong si Salang at ngumiti ng konti. Pamamaalam ang kanyang tugon sa tanong ni Miguel at lumakad na palabas ng bahay. Nagpasalamat na lang si Miguel bago tuluyang naglaho sa hangin ang binata. Sa paglabas niya sa bahay ay naramdaman niya ang maaliwalas na paligid at napakagandang panahon. Para bang walang nangyaring pag-atake ng aswang kamakailan. Samantala,
Habang nawiwili si Miguel sa pagiging malapit nila ni Salang, ay dumating naman ang pagsubok sa kanilang buhay na magkapatid. Dahil sa proteksyong ibinibigay ni Salang sa bahay ay nahirapan na ang mga aswang na muling atakihin ito, maliban na lamang sa bayan kung nasaan si Rico. Dumating ang sandali na naging abala siya sa pagtitinda dahil sa pagdagsa ng mamimili. Kaya naman inabot na siya ng dilim. Dumaan pa siya ng palengke upang bumili ng ulam. Ang kanilang sinasakyan ng tricycle ay hanggang sa sentro lang ng kanilang baryo at maglalakad na patungo sa kanilang tahanan. Gamit lang ang maliit na flashlight bilang pailaw, payapa niyang binagtas ang daan hanggang sa nakarating na siya sa tahimik na lugar. Ang bahaging yon ay walang katao-tao o kahit ni isang bahay lang. Sanay naman si Rico sa daan, subalit iba ang gabing yon. Nagtataka siya kung bakit napakatahimik at nakakakilabot na kapayapaan. Ni isang kuliglig ay walang nag-iingay at ang temperatura ay bahagyang umalinsangan hanggang sa nakaamoy siya ng napakabaho. Pamilyar sa kanya ang ganoong amoy kaya binilisan niya na ang mga hakbang hanggang sa may mga kaluskos na sa paligid. Ilang sandali pa ay may biglang tumalon mula sa puno. Isang lalaki na walang pang itaas. Ang balat nito ay kumikintab na tila ba binubudbura ng langis. Nagbigay galang siya dito ngunit may hinang angin lang ang tugon ng nilalang. Tumibok na ng gusto ang dibdib niya dahil alam niya na kung ano ang nilalang na yon. Isang aswang. Pinilit niyang hindi ipalata ang takot at binalak niyang lagpasan ang nilalang hanggang sa biglang hinawakan ang kanyang balikat at inihagis siya sa damuhan. Nabitawan niya ang mga bitbit. Ilang sandali lang ay nasa harapan niya na ang aswang at dinaganan na siya nito. Naisip na ni Rico na iyon na ang kanyang katapusan. Unti-unting nagbago ang nilalang. Pumayat ito at humaba ang mga galamay. Umusli na din ang mga pakpak nito na parang sa paniki. Isang tiktik. Katulad na katulad ito sa umatake sa kanila minsan. Sa isang iglap ay biglang inilipad siya nito ng napakataas dahilan upang mawalan siya ng malay. Gawa na rin sa matinding pagkahilo at sa amoy ng aswang na hindi mailalarawan sa sobrang sama. Samantala, panay tingin na si Miguel sa orasan dahil mag-aalas 7 na ay wala pa ang kanyang kapatid. Naluto na rin ang kanyang sinaing. Pabalik-balik siya sa bakuran pero walang senyales ng kanyang kapatid. Nang pumatak na ang alas 8, ay dito niya na tinawag itong si Salang. Salang, hindi pa umuuwi si Kuya Rico. Baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Pakiusap, hanapin natin siya. Huwag kang mag-alala, Miguel. Hahanapin natin siya. Pero hayaan mo na ako ang kikilos. Ikaw lang. Pero tutulong ako, Salang. Hindi pwedeng tutunganga lang ako dito. Magtiwala ka lang sa akin, Miguel. Pakikilusin ko ang mga kaibigan ko sa paligid. Huwag kang mag-alala. Malalaman din natin kung nasa ng kuya mo. Sa kabilang bahagi, namulat na si Rico. Nakaluhod siya habang nakatali ang dalawang kamay. Nagulat siya sa kanyang nakita. Nakakulong siya sa kulungan na yari sa kawayan. May mga maliliit na bahay na tanging lampara ang mga ilaw. May mga taong naglalakad na animoy mga hayop kung umasta. At dito na napagtanto ni Rico na nasa pugad siya ng aswang. Sinubukan niyang makawala pero
Napakatibay ng pisi na pinangtali sa kanya. Umaalingasaw din ang amoy na nabubulok na karne sa kapaligiran. Hindi naman makapaniwala si Rico na meron pang nayon ng mga aswang sa panahong yon. Diyos ko, totoo po ba ito? Sana panaginip lang lahat ng ito. Papaanong may nabubuhay pang ganito sa modernong panahon? Imposible. Daman niya na ang pangangalay sa balikat hanggang sa may 3 tao na lumapit sa kanya. Ang nasa gitna ay isang matandang babae. At ayon dito, pagbabayaran daw niya ang pagpaslang ng engkanto sa kanilang kauri. Nagmamakaawa naman si Rico dahil hindi naman siya ang may gawa noon. Pero sadyang wala ng pag-asa na magbago pa ang isip ng aswang. Inilapit pa ng matanda ang kanyang muka sa kulungan at nagwika ito na sa loob ng 3 gabi, siya na daw ang ihahain nila sa lamesa. Umalis ang matanda sabay halakhak. Dito na tumulo ang luha ni Rico dahil sa labis na takot at pag-aalala sa kapatid niya. Makalipas ang ilang oras, may mga binatilyong aswang ang lumapit sa kanya. Umaaligi dito sa kulungan habang nginangat-ngat ang karning hawak nito. Hindi naman matukoy ni Rico kung karne ba yon ng hayop o ng tao. Nakakakilabot ang itsura ng mga ito. Duguan ang mga bibig at takam na takam sa kinakaing karne. Hanggang sa lumapag sa kanyang harapan ang braso ng tao na halos buto na lang ang natira. Napasigaw naman siya sa gulat habang nagtatawa na naman ang mga kabataan. Mga demonyo kayo! Pakawalan niyo ako dito! Kahit ano pa ang lumalabas sa bibig niya ay tila hindi siya naririnig ng mga ito. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng sigaw at iyak ng isang babae at nakita niya ang isang dalaga na pilit kinaladkad ng 2 lalaki at pinaiga sa papag. Hinawakan ng isa ang mga kamay ng biktima habang ang isa ay sa mga paa nito at may lumapit na isang lalaki na may dalang itak. Walang sabi-sabi ay tinaga nito ang babae sa sikmura. Nagtalsikan ang mga dugo. Buhay pa ang babae pero dahang-dahang hinihila ng lalaki ang bituka nito. Panay bulwak na lang ng dugo ang babae. Animoy kumatay lang ng hayop ang lalaking yon. Nakikita na ni Rico ang kahahantungan niya sa pagsapit ng 3 gabi. Ipinikit na lamang niya ang mga mata dahil hindi niya na kinaya ang sumunod na pangyayari. Naghalo na ang kanyang pawis, luwa at laway sa labis na kawalan ng pag-asa. Tanging pagsambit na lamang sa Panginoon ang kanyang nagagawa. At kahit sa ganoong sitwasyon ay dinasal niya na sana hindi mahuli si Miguel ng mga aswang. Samantala, nakaidlip si Rico sa tindi ng pagod. Nagising siya dahil sa maliit na boses ang nasa kanyang tenga. Napansin niya rin ang kumikislap na liwanag na nagmumula sa mga alitaptap. Nakapagtataka dahil parang nag-uusap ang mga kulisap na umiikot sa kanyang ulo. Ilang segundo lang ay mabilis na lumipad ang mga ito papalayo hanggang sa naglaho na sa dilim. Sa bahay naman nila, nanlumo si Miguel nang matuklasan na ang kapatid ay bihag pala ng aswang. Hating gabi na at hindi makatulog ang bunsong kapatid sa labis na pag-aalala. Labis-labis naman siyang nakikiusap kay Salang na iligtas ang kapatid niya. Ano na ang gagawin natin ngayon, Salang? Paano natin maililigtas ang kapatid ko? Miguel,
Nais kong makinig ka sa aking sasabihin at sumunod dito. Ibabalik ko ang kapatid mo, pero huwag kang gumawa ng bagay na ikapapahamak mo. Nais kong manatili ka lang dito sa bahay. Mas ligtas ka dito habang nasa loob ka lang. Bakit Salang? Alam mo ba kung nasan si kuya? Nasa pugad siya ng mga aswang, pero buhay pa siya. Huwag kang mag-alala dahil ibabalik ko siyang buo at buhay. Maraming salamat Salang. Paano na lang kami kung wala ka? Hindi mo kailangang sabihin yan dahil obligasyon ko kayo. Obligasyon kong pangalagaan kayong mga tao. Pumatak na ang alauna ng madaling araw nang umusad itong si Salang. Gustuhin man niyang sumama dito ay hindi pwede. Samantala, buhay na ang maliit na nayo ng mga aswang. Nasaksihan ni Rico kung papaano pinagpipiestahan ng mga ito ang katawan ng dalaga. Dilat ang mga mata habang nakatitig sa direksyon ni Rico habang nilalantakan ng mga aswang ang katawan ng babaeng biktima. Iyon na ang pinaka nakakatakot at nakakapanlambot na eksena na nasilayan sa buong buhay niya. Napayuko na lamang si Rico dahil sa kawalan ng pag-asa. Hanggang sa biglang naghiyawan ang mga aswang at ang iba ay tumilapo na lang kung saan, para bang may bombang ibinagsak sa kanilang gitna. Pati ang gutay-gutay na katawan ng dalaga ay tumalsik din at ang kapirasong braso nito ay natapon pa sa mismong harapan ni Rico. Isang kakaibang ihip ng hangin ang bumulaga sa aswang. Nag-aangilan na ang mga ito. Kapansin-pansin din na ang mga batang aswang ay hindi agad nakapagpalit ng anyo at sila ang unang napuruhan sa atake ng hindi nakikitang nilalang. Nagtakbuhan, may nagpalit na ng anyo at nagsili para na rin papalayo. Sa kabilang bahagi ay para bang kumilos ang mga puno. Humiwalay ang mga anino nito at naging harang sa mga patatakas na mga aswang. Ang mga matatandang aswang ay nagkumpulan sa gitna at pinakikiramdaman kung sino ang misteryosong nilalang. Ilang saglit pa ay may nabuong imahe mula sa hangin at lumitaw itong si Salang. Bagamat hindi niya gusto, pero napangiti at abot langit ang pasasalamat ni Rico sa pagdating ng binatang engkanto. May hinugot itong si Salang sa kanyang bewang at lumabas ang napakahabang baging at naging latigong panlaban sa mga nilalang. Naging abala na ang lahat sa nagaganap na labanan. Maya-maya pa ay nakita niya ulit ang mga alitaptap. Dumapo ito sa nakataling baging sa kanyang kamay at sa loob lang ng ilang segundo, natunaw ang mga baging na yon. Dahilan upang makawala siya at kasunod nito ay ang pagdapo ng mga umiilaw na insekto sa tarangkahan ng kulungan. Hindi man niya maipaliwanag pero ginawa niya ang pagsunod sa mga alitaptap na tila ba magdadala sa kanya sa ligtas na daan. Sa likod ng mga halaman ay doon nagkubli itong si Rico. Kitang-kita niya ang isa-isang pagbagsak ng aswang. May mga sandali na napapangibabawat nila ang engkanto pero hinihilad din naman sila ng mga gumagalaw na anino. Buong tapang at lakas na nakikipaglaban itong si Salang hanggang sa bumagsak na ang huling tiktik na natira. Muling dumakot ng lupa itong si Salang at inihagis ito sa hangin at ang mga bangkay ng kalaban ay unti-unting naglaho. Naiwan na lamang ang mga kabayan, nawasak at nasusunog. Lumingon itong si Salang sa pinagtataguan ni Rico. Dahan-dahan naman siyang tumayo. Umangat naman sa ere itong si Salang habang papalapit ito sa kanya. Ligtas ka na, Rico. Tayo na't umuwi.
Labis nang nag-aalala sa iyo ang iyong kapatid. Salang, maraming salamat. Maraming salamat sa muling pagliligtas mo ng buhay ko. Walang anuman, Rico. Ang mahalaga ay makakasama mo ng muli ang iyong kapatid na naghihintay sa iyong pagbabalik. Hinawakan ni Salang si Rico sa balikat at agad na umikot ang kanyang paningin at sa loob lang ng ilang saglit ay nasa bakuran na sila ng bahay. Agad niyang tinawag ang kapatid at binuksan naman ni Miguel ang pinto. Labis na kasiyahan ng dalawa sa kanilang pagkikita. Hindi na rin nagtagal ay umalis din agad itong si Salang. Sa loob ng bahay ay doon isinalaysay ni Rico ang kanyang karanasan. Utang niya kay Salang ang buhay na tinatamasa niya ngayon. Kinabukasan, naglabas ng saloobin itong si Rico. Nais niyang humingi ng paumanhin kay Salang dahil sa pagdududa niya sa tunay na hangarin nito sa kanila. Ngayon ay napagtanto niya na tanging kaligtasan nilang magkapatid ang hangarin ng binatang engkanto. Natuwa naman si Miguel at nangakong ipapaabot niya sa engkanto ang paumanhin. Dahil sa nangyari ay ilang araw munang nagpahinga si Rico. Pansin rin ni Miguel na tahimik lang ang kapatid at malalim ang iniisip. Hinayaan na lamang niya ito dahil sa naranasang sa kamay ng aswang. Isang umaga noon, nagpaalam si Miguel upang bumili ng ulam para sa pananghalian. Habang naglalakad siya, ay hindi naman niya maiwasang mag-alala kay Salang dahil simula noong bumalik ang kanyang kapatid ay hindi na rin nagpakita pa ang engkanto. Nang napadaan siya sa tindahan ni Mang Timyong, ay tinawag siya nito. Miguel, kamusta? Mukhang ngayon lang kitang nakitang dumaan ulit dito. Opo Mang Timyong. Nagpapahinga pa kasi si Kuya kaya hindi pa kami makapagtinda. Medyo masama lang po ang pakiramdam niya. Nako, masama baka mo ang pakiramdam. Ang mabuti pa, Miguel, dalhin mo ang kapatid mo kay Kamulong, isang albularyo na nasa kabilang bayan. Baka pinaglaruan na ang kapatid mo ng engkanto. Paano niyo po nasabi yan, Mang Timyong? Alam mo kasi, iho, kalimitang nakikita ang binatang engkanto ay malapit sa bahay ninyo. Akala nga namin ay ginawa ng tirahan ng bahay ng lolo mo simula nang ito'y mamayapa. Kaya wala na ni isang may naglakas ng loob na puntahan ng bahay ninyo. Wala ka bang nakikitang binata na pagala-gala malapit sa inyo? Wala naman po. Sige Mang Timyong, mauna na po ako. Papunta po kasi ako ng bayan. Buo pa rin talaga ang paniniwala ng mga tao na kapahamakan ng dulot ng engkanto sa kanilang baryo. Hindi naman niya alam kung papaano ipapaliwanag sa mga ito na hindi kalaban ng binatang yon. Mas magiging komplikado lang ang lahat kung magsasalita pa siya tungkol dito. Kaya mas minabuti niyang magkunwaring walang kaalam-alam. Sa paglipas pa ng mga araw, balik sa normal na ang buhay nilang magkapatid. Umiral na naman ang pagkabagot ni Miguel, kaya nauna na itong umuwi. Bandang 3:00 ng hapon, naabutan niya si Salang na nasa loob ng kanilang bahay. Salang, ikaw pala yan? Teka, nakakandado ang pinto. Ano nga pala ang ginagawa mo dito? At bakit tinignan mo na naman ang larawan ni Lola? Noong unang beses kasi yan din ang napansin ko sa'yo. Mamayang gabi, babalik ako kapag nandito na ang kapatid mo. Magsasalita pa sana si Miguel nang biglang naglaho na itong si Salang. Nagtataka man pero mas minabuti niyang magpahinga. Pagsapit ng hapunan, doon niya na inilahad sa kapatid ang tungkol sa pagbabalik ni Salang. Makalipas ang 1 oras, halos mahulog si Miguel sa kanyang kinauupuan
nang biglang lumitaw si Salang sa pintuan ng bahay. Samantala, nagkaharap na silang tatlo. Inabot ni Salang ang isang pulseras na may maliit na bilog kulay puti at itim iyon. Nagulat si Rico dahil pamilyar sa kanya ang pulseras na iyon. Pagmamay-ari yon ng kanyang lola Lucila. At sa mismong gabing yon, isang revelasyon ang kanilang nalaman. Ayon kay Salang, ang kanyang ina ay si Lucila. Nagkagusto ang kanyang ama na noon ay isa pang prinsipe sa kanilang mundo. Sinubukan ng kanyang ama na paibigin si Lucila, subalit hindi nito nakuha ang pag-ibig na inaasam. Ngunit dahil sa kapusukan ng prinsipeng Engkanto, ay ginamit nito ang kapangyarihan upang mapilit na makuha ang babae. Naglagay ito ng punlas sa sinapupunan ni Lucila. Nung una ay inakala nila na si Facundo ang ama nang ipinagbubuntis, pero sa ika-6 pa lang na buwan ay nailuwal na ni Lucila ang bata, ngunit iba ang anyo nito. Inilihim nila yon at ang tanging nakakaalam ang mag-asawa at ang komadrona. Sa kabila ng lahat ay hindi naman nagalit si Facundo. Bagkus, inintindi niya at naniwala siya sa katwiran ng asawa. Subalit ilang oras lang ang nakalipas ay biglang lumitaw ang prinsipe at sa pilitang inuha ang sanggol na si Salang. Labis na nagdusa si Lucila sa pagkawala ng anak, dahilan upang masawi ito sa labis na kalungkutan. Nakonsensya ang prinsipe at nangakong bilang kapalit sa buhay ni Lucila ay ang proteksyon na ibibigay niya sa mga tao. Sa madaling salita, kadugo nila Rico at Miguel si Salang. Ayaw sanang maniwala ni Rico, pero lahat ng salaysay ni Salang ay may basihan at patunay. Kaya kalimitan na dito ako nasisilayan ng mga tao dahil nandito ang lagusan, at bukod pa doon, nandito ang tirahan ng aking ina na kailanman ay hindi ko nakapiling. Ngayon alam ko na kung bakit pakiramdam ko ay malapit ka sa bahay na ito. Grabe, may kadugo pala akong engkanto. Pero kahit isang patak ng dugong engkanto ay wala tayo, Miguel. Kaya kung ano man ang iniisip mo ay huwag mo nang ituloy. Kahit ba saglit, Kuya Rico, hindi pwedeng sumilip man lang sa ibang mundo. Tumahimik ka nga, Miguel. Makalipas ang ilang buwan, nagdesisyon na si Rico na umalis sa lugar at bumalik na sa Cavite. Ayaw sana ni Miguel, pero hindi imposibleng babalikan pa sila ng mga nakatakas na aswang. Ipinaintindi din ni Rico sa kapatid na hindi normal na may kasama silang engkanto. Baka magiging dahilan pa ito ng kanilang kapamakan kapag nadiskubre ng baryo na kadugo pala nila ang kinakatakutang binata. Sa kanilang huling araw ay nagpaalam sila ng maayos kay Salang. Naiintindihan naman ni Salang ang desisyon ng magkapatid. Alam din niya na hindi pwedeng magsama ang dalawang magkaibang nilalang sa iisang mundo. Sa pagbabalik nila sa Cavite ay nagsimula silang muli. Ang dating tamad na si Miguel ay tumutulong na sa kanyang kapatid at sabay nilang binuo ang kanilang kinabukasan na magkasama. Lahat ng ito ay aral na natutunan ni Miguel nang minsang nakita niya ang gwapong binata na anak ng engkantong kinatatakutan sa baryo. Wakas,